we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Araw ng Martes ngayon, partner, kahapon. Nine. BSKE 2023. Yes. Nako, thank you Lord at salamat. Tapos na yung botohan na, pero ongoing pa yung bilangan ng ibang mga polling precincts. Oo. Nako, hindi pa tapos ang trabaho ng mga teachers and yung PNP and other augmentation force. Puyatan, ano? Puyatan. Congratulations Nako. sa mga nanalo at mga mananalo pa lang. Di ba? And speaking of election, mamaya aalamin din natin sa DILG, ano nga ba ang tungkulin ng mga mahahalal na barangay chairman, barangay kagawad, SK chairman, SK kagawad, mamaya yan. Narito na, mga kapuso, ang mga unang balita. Mga kapuso, ilang aberya ang naitala sa araw ng botohan kahapon para sa barangay and SK elections sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Nahirapan ang ilan na hanapin ang kanilang pangalan sa voters list. Sa isang polling precinct, baliktad ang mga nakapaskil na voters list. Hinintay pa itong ayusin ng mga electoral board. Na-delay rin ng ilang oras ang pagboto ng mga person deprived of liberty sa Dagupan City Jail. Natagalan umano ang pagkuha ng mga balota sa barangay kung saan nakarehistro ang PDL. Ang ilan galing pa sa mga island barangay. Pero sa kabila nito, generally peaceful at naging matagumpay daw ang pagdaraos ng barangay and SK elections sa Dagupan City ayon sa COMELEC. Nasawi ang 46 anyos na babaeng guro matapos umanong atakihin sa puso habang nasa voting center sa Aguinaldo Elementary School sa Baguio City. Pagpasok daw ng guro sa voting center ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Hindi pa man nakakapasok sa polling precinct ay natumba na raw at nawala ng malay. Dinala pa siya sa ospital pero nasawi rin. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, miyembro siya ng Electoral Board. Samantala sa kabila ng insidente, maituturing pa rin daw na tahimik at payapa ang naging eleksyon sa Baguio City ayon sa otoridad. Pagpasok niya sa school as early morning. So nag-collapse siya and tinakbo ng tropa natin sa BGH at eventually declared dead on arrival. Kasi nag-work pa sila dito kahapon, ginabi na sila dito kahapon, kaya ang alam ko napagod siguro ganun. Ilang botanteng senior citizens sa La Union nakaranas ng pagkahilo dahil sa haba ng pila at init ng panahon. Nag-aalerto Gab de Luna. Naging mahaba ang pila ng mga botante sa Don Mariano Marcos Memorial State University sa San Fernando City, La Union kahapon. Ito ang pinakamalaking polling center sa syudad kung saan hindi bababa sa 6,000 botante ang bumoto para sa BSKE 2023. Dahil sa dami ng botante, nagdagdag pa ng pulis upang magbantay at tumulong sa polling center. Naging mapayapa at maayos naman ang sistema ng pila sa mga presinto. At saka very peaceful, very facilitative ang election ngayon kasi madaling hanapin ang precinct number at saka room with the help of the police. Siksikan din ang mga botante sa ilang polling precincts sa Katbangen Central School. Tumulong ang ilang tanod bukod sa mga PNP personnel. Dahil sa haba ng pila at init ng panahon, minabuting magpatingin ng blood pressure sa mga assigned first aid personnel ang ilang botanteng senior citizen matapos makaranas ng pagkahilo. Ang gusto namin pasalamatan ay itong Department of Health kasi nagtayo po sila ng mga health post sa mga emergency post sa mga polling centers po. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Canvassing of votes sa ilang polling precincts sa Dagupan City nagpapatuloy. Makibalita tayo live kay Russell Simorio.
Russell. John, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Nagpapatuloy pa rin ito nga canvassing of votes dito sa Bunuan Bukig Elementary School para nga sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections kahapon. Isa itong barangay na ito sa may pinakamaraming bilang ng mga botante dito sa buong lungsod ng Dagupan City sa kabuuan na 29 na polling precincts. At base sa pakikipag-ugnayan natin kanina sa Electoral Board of Canvassers, nasa 23 pa lang na polling precincts ang kanilang nabibilang o nakakanvas, kaya may 6 pa na bibilangin. At bigyan ko lamang kayo mga kapuso ng idea kung gaano kalaki ang barangay na ito. 5 kandidato ang naglalaban-laban para sa pagkapunong barangay, 40 kandidato ang naglalaban-laban naman para sa pagka-barangay kagawad. 5 kandidato ang naglalaban-laban para sa SK chairman, habang 27 na kandidato ang naglalaban-laban para nga sa pagka-SK kagawad. At tuloy-tuloy pa rin ito nga ang bilangan ng boto dito. Nakabantay pa rin yung mga watchers at mga supporters sa mga kandidato, maging yung ipinakalat na pulis ng Dagupan City Police Station. At ayon naman kay Attorney Marino Salas, ang Provincial Election Officer ng Pangasinan, nasa 70 hanggang 80% pa lang ito nga ang nangyayaring canvassing of votes sa buong lalawigan ng Pangasinan. Medyo daantala kasi yung bilangan ng boto dahil hinihintay na makumpleto ang mga miyembro ng Electoral Board bago sila mag-convene. At ayon pa kay Attorney Marino Salas, may mga kandidato na nagtay sa eleksyon at kabilang doon sa mga regulation na ipinatutupad ng Commission on Election. Kapag may nagtatay na kandidato, may mga ginagawa sila para ma-break ang tie, kagaya na lamang ng pagsasagawa ng draw lots. Kaya nagsagawa ng draw lots at kung sino ang nanalo sa draw lots, siya rin ang uupo sa pagkapunong barangay at sa SK kagawad. At ayon pa sa Dagupan City Police Station naman, hanggat hindi natatapos itong bilangan ng boto, patuloy silang magbabantay at patuloy din yung mga inilatag nilang checkpoint. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, John. Maraming salamat, Russell Simorio. LPA, posibleng magdulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Narito ang report. Mga kapuso, magdadala ng masamang panahon ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area at ang shear line. Namataan ng pag-asa ang LPA 470 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pinapaalerto naman mula sa pag-uulang dulot ng shear line ang Bicol Region, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng amihan at ng easterlies. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang pangpanig ng Northern at Central Luzon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Handa na ang 7 sementeryo sa Dagupan City para sa paggunita ng undas bukas. Target ng City Health Office na maiwasang magkapagtala ng kaso ng dengue sa paggunita ng undas. Kaya nagsagawa ng misting operation sa paligid ng mga sementeryo. Sa Roman Catholic Cemetery, nagsana ang mga naglilinis ng puntod. Pinapayagan pa ang pagdadala ng tools bilang panlinis, pero bukas bawal na ito. May karagdagang 89 na pulis na itatalaga sa mga sementeryo, kasama ang mga force multiplier. Paalala ng Public Order and Safety Office, posibleng magkulang ang mga parking space sa mga sementeryo, kaya paghanda nito ng mga dadalaw. Sa San Fernando City, La Union naman, puspusan pa rin ang paglilinis sa Lingsat Public Cemetery. Ayon sa isang caretaker, libo-libo ang inaasahang dadalaw ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon kung saan tumama ang pandemya na dulot ng COVID-19. Tumatanggap pa rin ang ilang caretaker ng palinis hanggang bukas, November 1. Maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng alak at matulis na bagay sa loob ng sementeryo. May ilan na ring bumisita ng maaga sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay upang makaiwas sa dagsanang tao. Mga kapuso, akyat naman tayo sa Baguio City upang alamin ang kalakalan ng bulaklak doon. Kumusta kaya ang presyo at supply? Mula sa Baguio City, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban.
Jasmine, good morning! Good morning CJ, good morning mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa May Lake Drive kung saan ito yung bentahan mismo ng bulaklak sa lungsod ng Baguio. And actually 24 hours na yung bentahan ng bulaklak dito, especially bukas na ngayong undas mga kapuso. And alam niyo mga kapuso, as early as 6 a.m. ay talagang napakarami ng bumibili ng bulaklak dito ngayon sa Lake Drive. Talaga nga namang lahat ng stalls dito ay open na. Napakarami ng iba't ibang klase ng bulaklak ang makikita dito, pero ang problema nga ay patuloy yung pagtaas sa presyo ng bulaklak. Ngayong umaga lamang ay tumaas ng 10 pesos hanggang 15 pesos yung presyo sa kada bundle ng bulaklak dahil sabi nga ng mga flower grower natin, yung mga farmer natin sa Benguet ay talagang kukonti yung supply, epektado dahil na nga rin sa nagdaang mga bagyo. So ngayon mga kapuso, update lamang ako sa presyo ng bulaklak. Ang Radus ay nasa 250 pesos ang isang dosena. Ang Aster ay nasa 100 pesos per dozen. Ang Astromeria ay nasa 200 pesos per dozen. Ang Chrysanthemum ay nasa 350 hanggang 400 pesos. Ang Anthurium ay nasa 150 pesos. Ang Rose ay nasa 50 pesos kada stem. At ang Sunflower naman ay medyo may kataasan din ng presyo na nasa 70 pesos ang kada stem. Kaya naman yan yung presyo as of now, as of 8 a.m. Pero sabi nga ng mga tindera kasi dito, CJ, talagang parang oras-oras na rin yung paggalaw sa presyo ng bulaklak. Pero expected na hanggang within the day lamang yon. Bukas, November 1, ay wala naman ng inaasahang paggalaw sa presyo ng bulaklak. Pero para makadiskwento din o makamenos din yung ating mga kapuso, aside sa mga per bundle or per dozen or per stem na bulaklak, ay may mga binebenta na rin dito na yung mga nakabasket o di kaya ay mga bouquet para dun sa mga gustong kahit papaano makatipid lang, ay nag-average naman yan sa actually as 50 pesos meron ng mabibili na flower basket hanggang 350. So kung gusto ng ating mga kapuso na medyo mas magaganda yung klase ng bulaklak, mas maraming bulaklak, mas colorful, ay pwede naman dahil nakadepende naman yun sa choice nila. Pipili na lamang sila ng mga bulaklak, aayusin na lamang, i-arrange na lamang ng mga nagbebenta dito at saka na lamang yun prepresyuhan. So mamaya mga kapuso, patuloy pa rin tayong update sa presyo ng bulaklak dahil expected hanggang mamayang gabi ay merong paggalaw sa presyo ng bulaklak dito sa lungsod ng Baguio. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga paalala sa tungkulin ng mga newly elected barangay at SK officials, alamin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, here now comes the crucial moment after we casted our votes. Ang pagbabantay sa eleksyon ay nagsisimula pa lang dahil lang importante sa lahat ay ang resulta at magiging resulta ng BSKE 2023. At para talakayin ang tungkulin ng mga ating inihalal, magkakasama natin sa studio si DILG Provincial Director Virgilio Sison ng Pangasinan. Welcome to Mornings with GMA Regional TV Director. Good morning. CJ. Good morning, Joan. Okay, kahapon ang BSKE 2023. Kumusta naging obserbasyon ng DILG? Well, ang ating katatapos na BSK election ay naging maayos naman. Wala ho tayong reported na anumang untoward incident. So, sa pangkalahatan ay naging maayos po ang pagganap po natin ng ating BSK. Kumusta po ang magiging transition period, Director, doon sa mga outgoing tapos yung incoming? Well, ang ating mga bagong nahalal na BSK officials ay maupo po sa December 1. So, ito ngayon hanggang sa November 30 ay matasabi ho natin na transition. At ang mangyayari po dyan ay yung mga dati ho ng mga barangay and SK officials ay magkakaroon ng inventory ng kanilang mga properties at saka financial records. At ito ay kanilang ito turn over. Yan yung gagawin ng mga outgoing. Ng mga outgoing. Okay. Okay?
sa mga SK, ang transition po dyan ay bago ho sila manumpa ng kanilang tungkulin sa December 1, ay sinasabi ho ng batas na kailangan muna silang mag-undergo ng tinatawag na SK mandatory training. If not, hindi sila pwedeng mag-assume ng kanilang posisyon. so mandatory po. Mandatory po 'yon ayon sa batas. Okay. Doon sa 1 month na transition period, ano ang dapat gawin ng mga incoming? Meron ba? Well, sa mga SK, mag-undergo Doon sa barangay sila. council po. Sa barangay council, of course, yung mga dati ngayon, tingnan nila yung mga iiwan nila doon sa mga susunod sa kanilang mga barangay officials. So, Dapat yung mga malinis, ano ho? malinis, yung mga records, yung mga properties, ay ito turn over nila doon sa mga bagong Incoming. halal, incoming. Okay. Pag-usapan po natin yung tungkulin ng isang punong barangay, tungkulin ng 7 barangay kagawad, tungkulin ng SK chairman at yung 7 SK kagawad. Well, alam niyo ang barangay is the basic political unit. At yung mga barangay officials sa pamumuno ng punong barangay ay sila talaga ang magsusulong ng ikagaganda, ikauunlad ng kanilang mga nasasakupan ng mga barangay. Sapagkat ang barangay ngayon ay talagang isang gobyerno. Sabi ko nga, basic political unit. Meron silang leaders, meron silang local chief executive, the punong barangay, meron tayong mga mambabatas, yung 7 na mga sangguniang barangay members. So sila yung magsusulong, sila yung magpaplano kung ano yung mga programa na makakabuti sa kanilang nasasakupan. At ang mga SK naman, sila rin ay yung mga opisyal na nahalal para isulong din yung kapakanan ng mga kabataan sa kanilang nasasakupan. So Hindi lang pang basketball. O hindi lang. Kasi kung titingnan natin, ang SK, ang isusulong nila, sabi sa batas, health, education, Tama. environment, so lahat, global mobility, economic development. So sila yung tutulong din sa ating mga barangay officials para isulong ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Okay, Director, yung SK chairman na mananalo, automatic magiging miyembro siya ng barangay council as ex officio member. Tama po ba? Yes, nakasad sa batas na ang ating mga nahalal na SK chairman ay magiging ex officio member ng sangguniang barangay. So they will enjoy all the benefits and the privileges, and they will of course render the services needed for them as barangay kagawad. Linawin ng kanilang po natin, nasasakupan. yung mga barangay official ba, yung mga SK officials ba, meron bang sahod o Meron. honorarium? Dati na, yung mga barangay officials, dati na under Republic Act 7160 na merong honorarium ang mga barangay officials. Kasama ng mga appointed barangay secretaries and treasurers. Ang mga sangguniang kabataan officials, ang meron lang dati ay yung SK chairman. Pero sa panibagong batas, Meron na rin yung mga SK Republic kagawad. Act 11768, meron na rin na honorarium. Sabi ng batas, not more than 25% ng kabuuan na pondo ng SK ay pwedeng i-allocate na honorarium ng mga SK officials. Ako, good luck sa mga barangay officials po natin, mga SK officials po natin na mananalo sa eleksyon. Panghuli, Director, alam ko mayroon pa kayong gustong sabihin sa mga sa mga outgoing barangay officials and SK officials. Pangalawa, doon naman sa mga incoming na barangay officials at SK officials. Go ahead, Director. Okay, sa ating mga outgoing ng mga barangay officials, so maraming salamat sa inyong paglilingkod sa inyong mga nasasakupan at sa inyong magandang performance. Ganun din sa ating mga incoming na barangay and SK officials, unang-una, congratulations dahil kayo ngayon ang nabigyan ng pagkakataon na maglingkod. At sana ay gampanan natin ang ating tungkulin na kung saan ay wala ho tayong dapat gawin kundi isulong ang kapakanan ng ating mga kabarangay, ng ating komunidad. At ako'y naniniwala na lahat ho tayo, lalong-lalo na kayo, napakalaki ng role na inyong gagampanan sa ikauunlad, ikatatahimik at ikagaganda ng inyong mga respective barangay and respective communities. Kaya pagpalain kayo, good luck, and God bless sa ating mga incoming barangay and SK officials. Alright. Maraming salamat, Director.
Maraming salamat CJ and maraming salamat Joanne for having me here in your program this morning. Salamat po sa oras ninyo. Mga kapuso, nakapanayan po natin si DILG Provincial Director Virgilio Sison ng Pangasinan. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hindi lang laging handa, kundi natatangi rin ang karakter ng kinilalang 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines ngayong taon. Mula sa daang-daang candidates, tig-iisang winner mula sa 10 scouting regions sa bansa ang pinarangalan. Pinili outstanding senior scouts base sa kanilang community service, pakikisa sa school-related activities, character development at husay sa interview. Makatatanggap ang 10 winners ng 2-year college scholarship, cash prize, at iba pang premyo. Congratulations sa inyo! Bahagi ang search at ang awarding ceremony ng month-long celebration ng founding anniversary ng Boy Scout of the Philippines. 5 breakups in a romance, mahigit 30 million pesos ang kinita sa takilya sa unang linggo. Tunghayan sa report. Sa loob ng isang linggo, mahigit 30 million na ang kinita ng pelikulang 5 Breakups and a Romance na pinagbibidahan ni Asia's multimedia star Alden Richards at Julia Montes. Bilang pasasalamat, may panibagong scene drop ang ibinahagi ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Entertainment sa Facebook. Patunay daw na maraming nakaka-relate sa pelikula na parte ng buhay ang ma-inlove at masaktan. Mapapanood pa rin sa higit 100 mga sinehan sa buong bansa ang 5 Breakups and a Romance sa ikalawang linggo nito. 3 years in the making ang isa sa pinakamalaking pelikula ng GMA Public Affairs this year na Firefly. Pinagbibidahan ito ni Alessandra De Rossi at child actor Ewan Michael. Kasama sila kapuso primetime king Dingdong Dantes, Cherry Pie Picache, Epi Quizon, Yayo Aguila, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Max Collins at Kokoy De Santos. Ayon kay Direk Zig Dulay, iikot ang coming-of-age road trip drama sa paghahanap ng isang batang lalaki sa isang mahiwagang isla na laging laman ng kwento ng kanyang ina. Isa ang Firefly sa official entry sa 2023 Manila Film Festival na mapapanood sa mga sinehan sa December 25. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Couple sa Mexico, ikinuwento ang near-death experience sa gitna ng Category 5 storm at brain cake patok sa isang cafe sa Bangkok, Thailand. Tunghayan sa Globalita. Tila eksena raw sa horror film ang dinanas ng magpartner mula Acapulco, Mexico matapos silang abutan ng Category 5 storm sa isang gusali. Sa kasagsagan ng bagyo, nag-shutdown ng buong gusali habang hinahampas ng malakas na hangin. Natuklap ang mga kisame, nabasag ang mga bintana at pinasok sila ng baha. Muntik na rin daw silang masabugan na magliyab ang boiler room. Kumapit na lang daw sila sa panalangin at sa isa't isa para malampasan ang mala-final destination na karanasan. Sa Thailand, patok ang spooky ambience ng isang cafe sa Bangkok. Bukod sa nakakatakot na Halloween decors, gaya ng kalansay, spiders at iba pang dark elements, mapapalunok ka na lang kapag nakita mo ang kanilang menu, featuring ang utak ng tao na ginawang disenyo ng cake na pwedeng partneran ng unicorn blood. Pati mga waiter at crew, todo costume din. Gimmick ito ng cafe bilang katuwaan sa kanilang Halloween. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Encantada-inspired na karosa agaw pansin sa Grand Float Parade sa Ranyag Twilight Festival 2023. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Sa Ranyag Twilight Festival ng Vigan City, isinagawa ang float parade and competition. Bida ang iba't ibang superhero characters na nakasakay sa mga float. Pero ang agaw pansin, ang Encantadia float kung saan dito sumakay ang 4 na sangre na sina Perena, Amihan, Alena at Danaya. Isa lamang ito sa mga makukulay at masasayang aktibidad sa taunang ginagawa sa Vigan City.
Sa pinakabagong fantaserye naman ng GMA TV series na Encantadia Chronicles Sangre, muling bubuhayin ang kwento hit TV fantaserye. Gaganap si Faith Da Silva bilang Flamara, ang tagapag-alaga ng brilyante ng apoy. Si Calvin Miranda bilang Adamus, tagapag-alaga ng brilyante ng tubig. At Angel Guardian bilang Dea, tagapag-alaga ng brilyante ng hangin. Una rito ipinakilala si Bianca Umali bilang Tera. Abangan ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Happiness can exist only in acceptance. By George Orwell, an English novelist, essayist, journalist, and critic. Happiness. Happiness talaga. Happy ako dun, ha? What is happiness to you? Of course, partner, kapag grateful ka, optimistic, and thankful. Banat mo na yan susunod. Happiness is the key to success. Okay. Di ba? Kasi if you love what you are doing, you will be successful, di ba? Okay. At saka yung acceptance, partner. Sabi nga nila, happiness is acceptance. Kung ano man yung result ng eleksyon, be happy. Sportsmanship lang ang kailangan. Kaya dun sa ongoing canvassing pa, tanggapin po natin kung ano yung kapalaran natin. Oo, at Diba? be happy tayo sa mga nanalo at makipag-cooperate pa rin para sa barangay. And partner sa mga maglilinis sa undas. Nako. Bukas na yan. Oo, bukas kasi bawal nang magdala ng mga patalim, mga nakakalasing na inumin. Sumunod po tayo sa panuntunan na ipatutupad bukas, mga kapuso. At mag-ingat sa pagpunta sa cemetery. Magdala ng tubig kasi mainit ang panahon, partner. At bota. Okay. Mga kapuso, 55 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.